What's up mga kahoops? Greece, Russia at Argentina ang mga makakatapat ng ating batang gilas kung saan tayo ay nasa Group C at ngayon pa nga lang makakapasok sa first round ng FIBA Under-19 World Cup ang Pilipinas. Kaya naman dapat pagbutihan na natin at kung maaari at kung kaswertein ay makuha natin ang kompyonado. Di naman masama mangarap, di ba mga kahoops? Pero ang sabi nga nila ay hindi madali yun. Lalo na kung malalakas din ang mga teams na makakatapat ng ating batang gilas. At total ay mauuna silang sumabak bago ang Gilas Pilipinas. Ay sila muna ang ating pag-usapan mga kahoops. At isa nga sa makakalaban ng ating batang gilas ay ang napili kong gawa ng posibleng matchup. Well mga kahoops, isa sa tingin kong pinakamalakas na makakatapat ng batang gilas ay ang team ng Argentina. Number 9 sila sa FIBA World Ranking mga kahoops. At sa kanilang mga huling laban ay puro tambak ang kanilang mga nakalaban. Ang lalayo ng score At ang huling laban nila ay sa team ng Puerto Rico na nagtapos sa score na 87-79 in favor of Argentina. Pero bago tayo magsimula sa ating mga match-up mga kahoops, gusto ko lang sanang sabihin na hindi lahat ng mababanggit na player ay makakalaro. Pwedeng yung iba makakalaro. Pwede ding lahat makalaro at posibleng lahat ay hindi makalaro. So tara na mga kahoops at pag-usapan natin yan. At ang una nating tapatan mga kahoops ay ang tapatang Fausto Ruesga at Carl Tamayo. Fausto Ruesga, 6'6" ang height, 18 years old, small forward position at kasalukuyan naglalaro para sa Bahia Basketball sa Argentina. Athletic itong na kapag sumali ka sa isang slam dunk competition talagang dapat malakas ang iyong talon. At ganun na nga itong si Fausto. At favorite moves niya ay ang pagbuelo niya sabay penetrate inside at dunk. Pero sa tingin ko, kaya naman limitahan ito ni Carl mga kahoops. Kasi isa sa mga weakness ni Fausto na nakikita ko ay hirap talaga siya sa outside shooting. Kaya kung mapapanatili ni Carl si Fausto sa labas, ay mahihirapan na rin pumuntos ito. At kahit na malakas ang talon niya, magiging useless ito. At isa pa, hindi basta-basta si Carl mga kahoops. Kasi base sa pinakita niyang laro sa FIBA Under-17, ay kaya niya makipagsabayan sa mga international players na kaedad din niya. At isa pa, mas matangkad dito si Carl na isa na ring advantage na nakikita ko mga kahoops. At ang susunod nating possible matchup mga kahoops ay ang tapatang Francisco Farabello kontra kay Dave Ildefonso. Francisco Farabello, 6'2" ang height, 16 years old. Isa itong NBA prospect mga kahoops at marami ding mga teams sa US na nagkaka-interest dito. Pero ayon sa article ng CBB Today ay nag-commit na itong si Farabello sa TCU o Texas Christian University para maglaro sa TCU Horned Frogs, kung saan naglaro ang mga NBA players tulad ni Go Kennedy at Reggie Smith at marami pang iba. As a NBA prospect mga kahoops, syempre, meaning to say ay malaki talaga ang potensyal ng batang ito. Noong FIBA Under-18 ay nag-a-average nga ito ng 8.3 points, 4.3 rebounds at 5.3 assists per game. May ball handling skills ito mga kahoops at mabilis talagang gumalaw. Hirap nga ang Team USA na bantayan ito noong nakarang FIBA Under-17. Kailangan din bantayan dito ay ang kanyang mga assists. Regarding naman kay Dave, sa tingin ko madidepensa niya naman ito. Aggressive player naman itong si Dave. At isa pa, pagdating sa bilis ay sabihin na lang nating may weakness din naman itong si Dave. Ang masasabi ko lang kay Dave, kung sakaling makatapat niya ito, kailangan talaga niya ng 100% focus kasi mautak talaga maglaro yung Farabello. Susunod na matchup natin ay ang tapatang Marco Giordano at Dalf Panopio. Marco Giordano, 6'2" ang height, 18 years old, point guard position. Ito ang nangunguna pagdating sa scoring sa team ng Argentina mga kahoops. Nag-a-average ito ng 18.5 points per game. Mga kahoops, isa itong legit scorer talaga. May in and out plays, footwork, ball handling skills, basketball IQ,
tira sa tres, tira sa labas, ilan lang yan sa mga ability ni Marco. Ang kailangang bantayan mga kahoops, Dalp Panopio. Sa tingin ko magiging maganda ang tapatang ito mga kahoops, kasi makikita dito kung papaano pipigilan ni Dalp ang isang multi-skills player. Pero makikita din dito kung ano na ba ang in-improve ni Dalp after niyang sumabak sa Italian League, kung saan ay maraming mas may edad na player sa kanya at may mas malawak na experience sa paglalaro. Halos pareho naman sila ng skills Pero abangan talaga natin to mga kahoops. Ang susunod nating tapatan ay ang tapatang Ramiro Ratero at AJ Edu. Ramiro Ratero, 6'8" ang height, 18 years old, center position, kasalukuyan naglalaro sa Estudiantes Concordia. Hindi ito kalakasan pagdating sa opensa mga kahoops, pero when it comes sa pagpwesto sa baba para makuha ang rebound, doon ito mas eksperto. Matangkad talaga kasi, kaya ginagamit niya ang height para makadumina ng kalaban sa ilalim. Itinapat ko ito kay AJ Edu, mga kahoops, kasi may isang bagay na lamang dito si Edu, yun ay ang opensa. At kung mas magiging malakas si Edu after niyang makakuha ng experience sa paglalaro sa US, ay siguradong kaya niyang tapatan ito. At ang huli nating tapatan mga kahoops ay ang tapatang Francisco Cafaro at Kai Soto. Francisco Cafaro, 7-footer ang height, 18 years old, center position, at mga kahoops, ka-teammate ito ni K.H. Clark sa Virginia Cavaliers. Top performer din ito ng Argentina at nag-a-average ng 16.7 points, 18.8 rebounds at 1.2 assists per game. Malakas ito sa ilalim mga kahoops, marunong pumoste at athletic maglaro. Sa tingin ko, ang isa sa mga advantage nito kay Kai ay yung bodybuilding. Medyo malaki kasi ang katawan niya kumpara kay Kai at legit scorer talaga. Huwag mo nga talagang bibigyan ng space ito na sumasalpak din kasi agad pagka nakita ng espasyo malapit sa basket. Pumunta naman tayo kay Kai Soto. Medyo payat si Kai, pero mas matangkad naman. Advantage pa rin yon mga kahoops. At isa pa, sa magiging advantage ni Kai dito ay yung pinapractice niyang outside shooting. At kapag na-perfect yon ni Kai, ay maangatan niya itong si Cafaro. Pero ingat lang talaga dito si Kai, kasi namimwersa ito sa ilalim. Well mga kahoops, maliban sa mga players na nabanggit ko, ay maraming players pa ang Argentina na magagaling din. Pero may mga players din naman tayo na magagaling din sa Batang Gilas mga kahoops, di ba? Kung hindi magtapat-tapat ang mga binanggit ko, well, sana mas better na matchup pa ang ating maibigay sa Argentina. Syempre, bahala na dyan si Coach Sandy. Anyway, kayo mga kahoops, sa palagay nyo, sino-sino ba ang mga itatapat nyo sa mga players na ito ng Argentina para sa FIBA Under-19 World Cup? Mga kahoops, kung nagustuhan nyo ang ating video, press like at mag-comment na rin kayo at mag-subscribe sa ating channel. At para sa ibang tanong at komento, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang dito na lang mga kahoops, and God will be bless you. What's up mga kahoops? Kayo ba ay nagbebenta ng sapatos, damit, cup, bags, at gadgets? O kaya naman may sarili kayong store o restaurant? Pwes, i-promote natin yan dito sa ating channel para mas mag-grow ang inyong business. Kung interesado ka kahoops, ay message mo lang kami sa ating Facebook page at nasa description ang link para mas mapag-usapan natin yan.